Podcast ng mga may say! So let's start with Ms. Aishari Kaharani and Ms. Habiba. So ano nga bang pinagkaiba ng old school generation sa new generation? So, there was a time that the old generation has no internet but ginagawa nila ang lahat para matuto. This generation is way more different because this generation has more internet. At we communicate easily. Kapag may pinapagawa yung mga guro, napapadali na dahil nga sa internet. So if you compare the two generation, which generation ang gusto niyo? Well, for me is the new generation. Dahil ngayon, napapadali na ang ating pag-aaral. Gamit na rin ng internet. Kapag gumagawa na tayo ng school project at iba pang mga research, napapadali na rin through the help of internet. Kumbaga hindi ata nahihirapan compare sa old generation. Pero sabi nila, the old school generation ay mas matatalino compared to us. Bakit kaya? Well, I think dahil nakapokus ka sila sa kanilang pag-aaral. Ngayon kasi ay marami ng mga kabataan ang naa-addict sa social media, hindi nila ginagamit ang social media sa tama. Pero para sa akin, mas believe ako sa old school generation. Why? Kasi kahit walang internet, mas napapabuti pa nila ang kanilang pag-aral compared to us. Kasi madaming kabataan ngayon ang na-addict sa internet. Like, na-addict sila sa online games. So in that, napapabayaan nila ang kanilang pag-aaral. Tama ka. Kasi ngayon is malaki ang epekto ng internet sa pag-aaral natin. Di ba? Yes. So ano yung mapapayo niyo sa mga kabataan na addict sa internet? Like online games? So, ang napapayo ko lang sa mga kabataan na tulad ko is i-balance ang kanilang time. Dapat may time din sila sa pag-aaral. At hindi naman hadlang ang internet sa ating pag-aaral. Ang dapat lang natin gawin ay gamitin ito ng tama at magpursige. Okay, thank you very much. Okay, Ms. Rashida Masakin, why are parents always comparing old generation sa new generation? Dahil pag late tayong umuwi sa bahay, lagi nilang sinasabi sa atin na hindi daw nila naranasan ang ating naranasan. At sa katulad nating estudyante, diba, hindi kasi magandang tignan na gabing umuwi sa bahay. Kasi sa katulagang dalaga, syempre hindi rin magandang tignan sa mga taon, sa paligid natin na parang pinagchichismisan tayo na ano ba yung ginagawa niya, bakit siya laging late umuwi sa bahay. Yes, but try to understand your parents. Hi everyone, so now we're talking about the old school generation and the new school generation, kung ano nga bang pinagkaiba nito. So I'm here with Mr. Sharish Hassan to talk more about it. So para sa iyo, anong pinagkaiba ng old school generation sa new school generation? Para sa akin, ang pinagkaiba ng old school generation sa new generation, ang new generation kasi ngayon, di ba, may internet na, Yes. tapos mapapadali na yung pag-aaral natin. Kung may mga research o activities na ginagawa ng mga teachers, ay i-search na lang sa mga social media. Yes, this generation is may internet na, so napapadali yung mga gawain natin sa school. And compare dati nga, walang internet, pero dati kahit walang internet is nagagawan pa rin ng paraan at ang kanilang pag-aaral is mabuti talaga compared to this generation. Kasi ngayon madaming na-addict sa social media. So in that, naapektuhan yung kanilang pag-aaral because there's a lot of distraction. So if you have to choose a generation, which generation ang pipiliin mo? Para sa akin, yung new generation, kasi mapadali na nga yung paggawan, so sinabi ko, may internet na, Yes. yun na. Para sa'yo naman? Para sa akin, yung old school generation. Kasi nga, walang internet so that we can communicate each other. So, yun, kahit kasi walang distraction, kasi ngayon, madaming mga, kung yung nasabi ko kanina, madaming mga kabataan is naaalis sa social media so that may distraction and then di na sila nakaka-focus. Kasi nakakabilib talaga kasi yung old school generation kahit walang internet is nakaka-focus talaga sila sa kanilang pag-aaral.
If late na tayong umuwi sa bahay kasi nga madaming pinapagawang teacher sa new school generation, naranasan mo ba na pinapagalitan ka na your parents always comparing the old school generation sa new school generation? O naranasan ko din yan kasi nga marami tayong activities na pinapagawa. Tapos late na umuwi, Yes. kaya kino-compare ni mama yung old generation sa new generation na wala kasi ganito. Pero hindi natin sila masisisi kasi nga Yeah. this generation is very different sa generation nila. Kasi nga sa kanila early pa nandun na sila sa bahay compare sa atin kasi kulang talaga yung oras kasi madaming pinapagawa yung mga Sabay-sabay teacher pa. natin tulad ni Ma'am Mitch. So in that, late na tayong umuwi ng bahay. So, tulad nga ng sabi ko kanina, madaming mga kabataan ang naaalis sa social media and they can affect, that is, maaaring maapektuhan ng kanilang pag-aaral. So, ano ang iyong may papayo sa mga, sa mga kabataang naaalis sa social media? Para sa akin, kailangan lang ito ay ano ng tama ba? Gawin na ng tama yung paggamit ng internet. Use that in a good way. Use that, okay. So for me kasi is, social media has a positive and negative effect in our lives. So we should need to use it in the right way. Yun, gamitin lang natin ito sa tamang paraan kasi nga madaming naaalig sa social media katulad niya. Now we are here with Miss Johanna Armani, Kylie Cruz, and Miss Habiba Jamani. So, para sa inyo, ano kaya ang pinagkaiba ng old school generation sa new school generation? Noon kasi, hindi sila advanced sa kanilang learning. Ngayon, advanced na dahil sa meron ng internet. Tapos ang mga kabataan noon, focus lang sila sa kanilang pag-aaral. Kahit wala silang ginagamit na internet, tsaka mga gadgets. Nagagawa pa rin nila ang kanilang gawain. Mga internet, yes. Tama. Tulad ng sabi na Biba, dati diba, wala pang internet. Kahit walang internet, nagagawa nila yung mga takdang aralin nila napapadali yung gawain. Dahil pag-internet, yung generation. So, para sa inyo, di ba kanina yung nagkaiba yung school ngayon? Ano kaya yung pinagkaiba ng mga kabataan noon sa mga? Kabataan dati kasi, yung mga tao, kahit walang internet, masaya sila. Kahit hindi masyado advanced yung learning nila, may natutunan din pa. At ngayon, may internet na. Yung mga iba pa kasi, na-addict pa. Kaya hindi nila magagawa ng maayos yung mga kanilang. Tsaka yung mga kabataan noon is wala pa masyadong bullying. Yes. Compare ngayon, kasi mga kabataan ngayon is wala na silang respeto sa kanilang mga guro at sa kanilang pamilya. Halos lahat. Yes. So, ano ang meron noon na wala ngayon? Siyempre, yung una, noon, di ba, walang internet, gadgets. Compare ngayon. Kasi ngayon, di ba, sobrang High-tech na, advanced technology na tayo. Lang nagagawa nila. Wala, imposible sa Tsaka hindi ata nahihirapan. So, ito yung kabalita. Ano ang meron ngayon na wala noon? Parang, Meron ngayon na wala. ito lang sa akin yung internet. Yes. Yes. Internet. At masyadong advanced kasi yung learning natin ngayon in life compare noon. Mga ginagamit natin is tulad ng internet, napapadali yung mga natin, yung mga ginagawa. Kung may So, hindi research. sila nahihirapan. Hindi nila nahihirapan. Compare noon. Kailangan pa nilang maghanap sa mga libro. Yes. Ngayon, wala na. Hindi na kailangan. So, ano may advice niyo sa mga kabataan ngayon na hindi na nila naayos ang kanilang pag-aaral, kumbaga napapabayaan nila. Huwag nilang masyadong huwag sila masyadong magtutok sa mga Gadgets, right? Yes. Smartphone. Papabayaan kasi nila yung mga pag-aaral natin sa mga At saka, may papayo ko lang sa mga kabataan ngayon is respeto. Yun ang pinakamahalaga. Yes. Tsaka, yun, focus lang sila sa kanilang pag-aaral. Kahit medyo tutok sila, pero kumbaga balance lang nila ang kanilang ways. Yung Pag mga kanilang time ba? ways. So, ang may papayo ko naman is kailangan nilang i-balance ang kanilang time. May time din naman tayo sa pag-aaral at
paggawa ng mga homework natin. May time din tayo sa mga internet natin dahil yun, Malas talaga. nakuha natin yung mga marami tayong matutunan na bagong aralin din sa mga internet din. Pero wag din sobra. Yes, dapat i-balance. Right. At saka dapat gamitin ng tama yung internet. Dahil makakabuti rin ito sa ating pag-aaral. At makakatulong ito. Lalo na ngayon, right? Mahalaga talaga. Mahalaga talaga din yung So, ano kayang pagkakatulad ng yung dalawang generations? Pagkakatulad. Pagkakatulad ng dalawang generation. Sa tingin ko kasi is, they both had a good teacher. Yes. Natututo naman sila dahil nga may guro. Right? Tsaka, noon kasi, di ba mabait yung mga teacher? Yes, pati naman ngayon. Pati naman, same. Yes. Mabait din yung mga teacher. Yeah, hardworking, yes, tama. If you are going to choose between the two generation, which is the old school generation and the new school generation, which generation would you choose and why? For me, old school generation. Why? Kasi sa mga kwento ni Mama, masaya yung old school generation. Kasi walang internet, nagagawa nila ang kanilang gawain kahit wala silang gadgets. Yes. At saka wala masyado bully na eh. Nakakabilib na. Yes, nagagawa nila kahit wala silang internet, wala silang gadgets. For me naman is new school generation kasi po mapadali na po yung mga gawain nila kasi may internet na. Yes, para sa ating pag-aaral, right? At para sa akin naman, new school generation, tulad na sabi ni Colpate, malaki pong tulong ng internet. Para din po tayo kumuha ng mga bagong informasyon, mga bagong kaalaman sa internet. At sa akin naman po, new school generation. Same with Kylie, mabilis po tayo makakuha ng informasyon. At sa tulad kong estudyante, nagkataon na lang ng internet na kung may pinakagawang search, assignment, at ito pa. Sa new generation, napapadali lahat, di ba? Right? Dahil sa At para naman po sa akin, new school generation. Oh. Why? Kasi, gaya ng sinabi ni Chloe Pate, Bakit? Ano yung... Mapapadali ng lahat. Yes. Mapapadali na Kasi may internet na. di gaya ng dati, kapag may pinapagawa sa kanila, hinahanap pa nila sa mga book or dictionary. Yes, that's true. For me naman, old School. generation. Why? Kasi, dati kasi, ano sila, walang sagabal. Tapos, focus sila sa kanilang pag-aaral. Di tulad ngayon, may gadgets na, di ba? So, may pinagtutunan sa pansin, right? Hindi na sila masyadong focus. So for me, it's old school generation. Why? Kahit walang signal or cellphone, Yes, tama. internet, Nagagawa nila, di ba? Yung pinapagawa ng mga guro. at tutok din sila at focus sila sa kanilang Kanilang pinag-aaral. So, well, agree ba kayo sa sinasabi nila na mas masaya yung old generation? Yes. Yes naman. Yes, Pero mas masaya yung new generation. So, agree naman kayo doon, right? Oo naman. Dahil sa mga kwento rin natin mga magulang is para Masaya tayo. pag-aaral nila. Inspired tayo kahit walang internet, nagagawa nila. So, anong may advice niyo sa mga kabataang addict na ngayon sa social media at naapektuhan na rin ng pag-aaral? Ang may advice ko lang is huwag sila masyadong tutok sa mga sa phone. Kung baka nakakasira na to sa kanila. Baka hindi na sila makapokus sa kanilang pag-aaral. I-balance, kung baga i-balance. At iwasan mo yung magpupuno ng mga brightness. Kasi nakakasira sa mata. Lalo na pag gabi. Yes. Kasi daw, sabi ng doktor, dapat 2 hours lang daw yung paggamit ng phone, mga gadgets, any gadgets pa, like computer. Tapos na sinabi ko, phone nga. Yes. Yes. So para sa akin, huwag po Kasi tayo masyado mag-cellphone, balance lang po. Yes.
So, kailangan natin i-balance yung time natin para sa school at sa cellphone. Pero, di ba kadalasan ginagamit natin sa pag-study ng mga ating mga, yung mga topic natin is phone yung ginagamit, right? So, nakakatulong din ito, pero dapat talaga i-balance natin yung time natin. So kayo, anong say nyo?